Thank you, Maui. Sabi nila, hindi mo mararamdamang nagtatrabaho ka kung gusto mo ang ginagawa mo. Pero paano kung nariyan ang passion, pero hadlang din sa iyong growth ang toxic work environment? Yan ang idinulog sa atin sa Payong Kapatid. Ang sabi niya, Dear Chiki, ako po si AJ, 24 years old. Nagtatrabaho ako bilang layout artist sa isang kumpanya. Ito po ang una kong trabaho. Noong una, maayos naman ang environment at culture ng kumpanyang pinapasukan ko, pero nung lumaon, bigla itong nagbago. Madalas na out of place ako sa mga katrabaho ko dahil may kani-kanya silang grupo. Maingay din ang mga grupong ito kahit oras ng trabaho, kaya nahihirapan akong mag-focus sa ginagawa ko. Ramdam ko rin na may favoritism sa loob ng kumpanya dahil kahit may nagkakamali sa kanila, baliwala sa mga boss. Pero kung ako naman ang magkakamali, napagsasabihan ako ng mga katrabaho ko. Sa tuwing uuwi akong masama ang loob, hindi ko mapigilang umiyak at magkulong na lang sa kwarto. Dapat ko bang tiisin ang toxic work environment na ito? Nagmamahal, AJ De Vera. Hello AJ at maraming salamat sa iyong sulat. At ang una ko napansin, first job ni AJ ito. So para sa lahat ng mga first time in the workplace, I'm sure marami kayong nadadaanan din at na-experience sa mga ganitong bagay. So ang una kong gusto kong sabihin sa'yo is kaming mga medyo matagal nang nagtatrabaho, hindi kasi typical yung biglang magbabago yung office culture. Kasi sabi niya, biglang nagbago, okay siya in the beginning, tapos biglang nagbago. So, sa akin, tingin ko kailangan mong tumbukin yung dahilan kung bakit biglang nagbago at kung talagang nagbago ba o baka hindi mo lang napansin. Ikaw ba, did you ever experience that na bigla na lang may pagbabago sa office? Sa amin, Mama, meron po kasi mga artista kami. Okay. So, depende sa mood ng kasama mo, sa trabaho, depende sa pinapagdaanan nila. Okay. Medyo iba yung sitwasyon kasi sa Mama, showbiz. hindi siya talaga pag-corporate. Pero, ang alam ko, nag-corporate kasi yung kapatid ko, hindi basta-basta nagpabago. Kasi kadalasan nga, yan ako nga, kaya hindi ako makapag-corporate kasi takot ako sa routine. At yan ang alam natin sa kadalasan ng corporate, routinary siya. So kung biglang nagbago, baka meron siyang nagawa na maaaring nakapagpabago nun. Kasi sabi niya, biglang nag-iingay na out of place siya. So minsan kasi, feeling ko, Mama, may mga nagagawa tayo na hindi natin napapansin na nakapanakit or nakapag-cause ng something like that. So yun lang, parang isipin lang niya na medyo maging mapagmasid lang siya kasi usually hindi nangyayari yan eh. Diba? Tapos yung ang gusto kong i-remind din sa kanya, no? Yung, eto, diba? Yung serenity prayer, alam na alam ito ni Justin. Diba? Ang sabi, diba? Lord, grant me the serenity to accept the things that I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Diba? Parang ang lalim, pero swak yan sa lahat ng sitwasyon, lalo na sa workplace. Tignan mo, ano ba yung mga pwede mong baguhin? At kung hindi mo pwedeng baguhin, kung out of your control, kaya mo bang ma-accept? Diba? Yun yung mga kailangan mo suriin. Does that resonate with you, Justin? Oo naman. Oo naman. And I think medyo futile, medyo useless din kapag iko-control mo yung yung perception ng iba sa'yo. You do what you can, 'di ba? Galingan mo sa trabaho mo, 'di ba? Yung trabaho mo, but that's it. And of course, be kind to everyone. Pero pag ayaw na nila sa'yo, wala na yun. Diba? Kasi di ba sabi niya una-una, naingayan siya sa grupo, hindi siya makapagtrabaho. Baka gusto niyang subukan sabihin na nadidistract siya sa work niya. At kung talagang hindi sila magbago, out of your control. Or what's in your control, lumipat. Baka pwede kang lumipat, di ba? Tapos yung sinabi din niya na feeling niya na parang napapag-initan siya kasi balis wala sa mga boss yung pagkakamali ng iba, pero pinupuna siya ng mga workmates niya. So magkaiba yun, AJ. Ang pumupuna sa'yo yung workmates mo. Ang pumupuna dun sa mga workmates mo ay yung boss. So, tignan mo, is there a possibility na baka gusto ka lang tulungan o improve or baka na-threaten sila sa iyo? May mga bagay na pwede mo ring isipin na gano'n. And then third and last, dahil nga unang-una, first job mo to, and secondly, marami kang kailangan i-weigh, di ba? Kung syempre nandiyan ang option na iiwan mo na talaga kung toxic at talagang umuwi kang luhaan everyday. Pero weigh mo rin yung options mo, ano yung alternatives mo, saan ka pupunta. Kasi baka mas lumalim pa yung problema mo kung wala kang trabaho at marami kang kailangan paggastusan. So,
this is a time for you to weigh your options, pero lagi mong isaalang-alang ang iyong mental health. Dahil kahit saan ka pa mapunta, kung hindi ka masaya at hindi ka panatag, kapag hindi ka makatulog sa gabi, ay talagang kailangan na tayo mag-isip-isip at baguhin ang ating mga circumstances. Thank you so much, AJ, sa iyong pagsulat. At maraming salamat din sa mga lahat ng nakinig at sa mga payo nyo, Dimples and Justin. Thank Galing, you, Mama Mami Chiki. Chiki. Ako talaga marami ako natututunan sa ganyan. Na ipagdasal na lang kung hindi kayang baguhin. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.